Kuya, pahinga muna tayo. Pagod ka na. Nakikita mo ba yung tanimang yon? Alin dyan, Kuya? Yan lahat. Yan ang gustong bilhin ni Ama balang araw. Gusto na kasi nila ni Ina magkaroon ng sariling. Eh di ba, malaking pera ang kailangan para makabili ng ganyan? Konti lang naman ang kinikita ni na Ina sa nila Aling Delia. Minsan, kulang pa sa pambili ng pagkain natin. Kapag nagkatrabaho na ako, Charlene, maghipon ako at bibilin ko yan para kay Ama. Para di na sila makikitanim sa iba. Kapag kanila na yan, mas malaki nang kikitain nila. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng maraming pera? Tapos, mabibili na natin yung damit na gusto natin. Pati yung laruang computer, katulad nung kay Bokbok. Tutulungan kita mag-ipon, Kuya. Tutulong din ako kay Laam at Ina. Sigurado ka, bibilin mo lahat yan? Oo naman. Ang mama mo, si Ronalie. Opo. Tama. Ang papa mo, si Pio. Ay, hindi po lolo ko po siya. Ang lolo mo ba si Pio? Kaya pala sabi ko, ang bata-bata naman ang mama mo. Jeric, bago ka naging sikat, kwento mo nga anong buhay mo? Anong oras ka nagigising sa umaga? 6 in the morning, tapos, Breakfast. opo, pumupunta sa gubat. Kumukuha ng panggatong, ganun. Tapos, bumabalik ng mga 4 p.m. Buong araw yon? Opo, isang araw po yun. Isang araw ka kukuha ka lang ng gatong? Opo. Ilang kayo magkakapatid, Jeric? 8 po, nawala yung isa. Ano naman ang hanap buhay ng ano mo, ng iyong husband, ng asawa mo? Magsasaka lang po, ma'am. Nagtatanim po ng palay. Ama, Ina! Ay! Melvin! Oh! Eh, bakit kasama naman itong si Charlene dito? Sino nagbabantay sa mga kapatid nyo? Sa bahay naman po si Berdan. Ikaw talagang bata ka. Panay ang buntot mo sa kuya mo. Ay! Ay, kumain na ba kayo? Ama, Ina, ito po, oh. May sardinas po dyan. Ha? Oh, eh, saan naman kayo nakakuha ng sardinas? Hindi ba may gulay pa sa bahay? Naubos na po, Ina. Bigay yan po sa akin ni Aling Banang. Pinagkapas niya po kasi ako ng mga damo kanina. Aba, napakasipag talaga nitong anak ko na to. Siyempre naman po, mana po sa inyo eh. Oh, napakasipag ng mga anak natin. Oo. Napakaswerte natin sa kanila. Nakakainit yan. O, Emilio, kailan ka magbabayad? Ay, nako, puro kamot. Hindi ako kikita dyan sa pagkakamot mo. Puro pasensya. Ay, nako. Aling Delia! Aling Delia! Oh, Ronalie. Ay, Aling Delia, baka naman po pwede kaming makabali. Kasi naubos na ho sa pababayad ng utang namin sa tindahan, yung sinweldo namin ni Melvin eh. Ay, Ronalie, walang-wala ako ngayon. Saka di ba kababali lang yun ng isang buwan? Baka naman wala na kayong sauri ni Melvin. Aling Delia, sige na ho. Eh, kasi baka kapusin ho yung susunod naming linggo eh. Wala nga! Aling Delia, Na, sige na. ibayad ko na lahat sa pataba. Pasensya na. O, Emilio, babalik ako bukas. Huwag mo akong magtataguan. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong manghiram sa iba.
O Melvin, kailan ka magbabayad ng utang mo? Banang, sa isang linggo siguro. Ayan o. Ayan. Ayan. Baligtaran na yung utang nyo dito. Baka naman pwedeng makautang ng 2 latang sardinas. Paran nga dyan. Sasara na ako eh. Melvin, wala na akong maipapautang sa inyo. Magbayad ka muna ng utang mo. Tagal-tagal na eh. Makikiusap lang naman ako. Magbayad ka muna. Kainis ka na eh. Mga anak, ano, gutom na? Ako, hintayin lang natin ang ama nyo, ha? At bumili lang yun ng ulam. Ayan. Daming kanin. Okay na yung beta. Ay. Ikaw naman, anak. Nandiyan na pala si Ama! Ay, ano kaya ang ulam natin? Nagugutom na ako. Asin lang po ang ulam natin. Berdan, hayaan mo na. Marami naman tayong kanin eh. Mabuti nga marami tayong supply ng bigas. Alam nyo ba yung iba? Wala talagang makain. Oh, sige na, kain na kayo. Kain kayo na kain. Hayaan mo na. Bukas, manghingi tayo ng kamoting kahoy kay Aling Banang. O, kumain na kayo ng kumain. Ayos ka lang ba, mahal? Pasensya ka na. Hindi ako pinautang doon sa tindahan eh. Baka naman nalapasan ka ng gutom. Wala bang problema? Dalawang buwan na kasi akong hindi dinadatnan.